Nagsimula ang ating kwento sa Rank C Abyss Gate, na kung saan nandito ang ating bida na hinahabol ng halimaw, na ang pangalan niya ay Yecheng. Siya ay isang senior abyssal scavenger, at napag-alitan pa siya ng hunter na kung tawagin ng ating bida ay boss at sabi ng boss niya napakabagal mo, tanga. Ang trabaho daw ng ating bida sa araw-araw ay i-recycle at ayusin ang mga basurang natitira ng mga nagpapalit ng trabaho pagkatapos makipaglaban sa mga halimaw, dahil hindi pinapayagan ng mga supervisor ng kalaliman ang mga mapagkukunang ito na tumigas sa lipunan ng mga ordinaryong tao. Hoy, bata, isa-isa nating bibilangin ang mga reward para sa piitan na ito. Kung lihim kang nagtatago ng anumang kristal, hindi ka lang pagmumultahin ng maraming pera kundi makulong ka rin sa kulungan. Naintindihan mo? Sumagot naman si Yecheng, huwag kang mag-alala boss. Ginawa ko ang trabahong ito sa loob ng maraming taon. Alam ko ang lahat ng mga patakaran. Ang trabaho ng Abyssal Scavenger ay kadalasang ginagawa ng mga nasa level 0, kung ang front combat team ay hindi linisin ang mga halimaw ng lubusan, ang buhay ng mga level 0 na manlalaro sa likuran ay maaaring nasa panganib anumang oras. Ito ay isang pagmamalabis na sabihin na ang trabahong ito ay nagkakahalaga ng buhay ng isang tao. Ang pangunahing sweldo para sa muling pagton mula sa piitan ay 300 yuan, ang bawat scavenger ay makakakuha ng 1,000 ng halaga ng basurang napupulot at, na humigit kumulang 600 yuan, pagkatapos ibawas ang bayad sa ahensya na 30% ang netong kita ay 540 yuan, habang kausap niya ang kanyang sarili. Nasabi pa nga niya 670,000 yuan pa ko para mabayaran ang utang ko, kaya kailangan kong magsumikap, habang naririnig siya ng isa ring scavenger. At maya-maya lang tinawag na nga siya ng isa pang scavenger at sabi pa nga nito kay Yecheng, hoy, bata malaki ang trabaho ko at 3,000 ang komisyon, pasok ka ba? Sumagot naman si Yecheng at napasigaw pa nga ito ng 3,000, totoo ba yan? Hindi ba lagi kang nangangailangan ng pera, kung gusto mong pumunta, pagkatapos ay abutan ka agad ang grupo? Sumagot naman agad si Yecheng, pupunta ako, hahabol ako ngayon. At andito na nga si Yecheng sakay ng service ng scavenger kasama ang mga ka-group niya at may pinag-uusapan nga ito tungkol sa pupuntahan nila. Nasabi pa nga ng isa, pampublikong shopping mall ng lungsod ng Shenfeng, hindi ba yan ang abyssal replica na binanggit sa balita ngayon, isang A-rank daw, hindi katakataka na napakataas ng gantimpala. Narinig ko na maraming grupo ang naubos, kahit isang tao ay hindi nakalabas. Tanong naman ng isa, ito ba ay isa pang subcontract? At sinagot naman agad siya, malamang. Bilang karagdagan sa paglilinis, may isa pang mahalagang misyon na ibalik ang kagamitan ng mga koponan na nabura, dagdag naman ng isa at napamora pa ito. Ito ay mga lumang kapitalista ay talagang walang awa at hamak, habang si Yecheng ay tahimik na nakikinig sa kanila. Sino ang nagpahintulot na ang kalaliman ay pangasiwaan ng komersyal ng mga kapitalista? Balik tayo sa nakaraan 10 taon na ang nakalilipas, ang Abyssal Gate ay bumaba mula sa kawalan, at ang nilalang ng Abyss ay lumitaw sa harap ng mga tao. Tanging ang mga nagpapalit ng trabaho, ang may mga espesyal na kakayahan upang harapin ang pinsala sa mga abyssal na nilalang. Natuklasan ng mga tao na hindi lamang mga produktong enerhiya tulad ng mga magic crystal ang nasa kailaliman, kundi pati na rin ang iba't ibang misteryosong sandata at patak. Tulad ng pagtuklas ng isang bagong kontinente sa pangalawang pagkakataon, ang sangkatauhan ay nagdulot ng kaguluhan sa pag-deploy ng kalaliman. Ang isang malaking bilang ng mga tradisyonal na negosyo ay bumagsak, at ang mga pondong panlipunan ay ginamit upang suportahan ang bagong merkado, abyssal na mga industriya. Balik tayo sa ating bida. Naalala niya ang mga nakarang nagdaan sa kanya, na dahil nga mahina siya at wala pang abilidad ay pinagtatabuyan ito ng mga pinapasukan niya, at hindi lang sa pag-apply niya kundi pati na din sa inupahan niyang bahay ay pinalayas siya dahil nga sa wala siyang pangbayad na dito, pinagtatabuyan siya at sinasabihan pang basura ang ating bida. May kapatid ang ating bida at nasa hospital at malubha ang kalagayan nito. Ang ospital ay hindi isang welfare association, kung hindi ka makakabayad sa lalong madaling panahon. Dalhin mo ang iyong nakababatang kapatid na babae at umalis. Paumanhin, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Ang sitwasyon sa pagtatrabaho ay hindi inaasahang malungkot para sa antas 0 na mga manlalaro na hindi matagumpay na lumipat ng trabaho. Karaniwang nagiging inutil na sila sa lipunan. Maya-maya lang may nag-abot sa ating bida ng card, na kung saan may nakalagay dito, small loan received in 1 second, nagulat ang ating bida habang maluha-luha pa ito.
Bata, kailangan mo ng pera, ang collateral ang magiging pinakamahalagang bagay na mayroon ka, ang iyong mga organo. Napabuntong hininga na lang ang ating bida habang bumabalik sa kameleon, maya-maya lang may biglang nagsalita at katabi niya ito, na pinaparinggan ng ating bida, na sinabi pa ito, nabalitaan ko na humiram siya ng 1 million sa isang loan shark at nawala ang lahat habang nangangalakal sa stock market. Kung hindi niya maibalik ang pera, magbebenta siya ng kidney. Saad nito habang gulat ang ating bida at pinagpapawisan, at dagdag pa nito, parang meron siyang nakababatang kapatid na babae na umaasa sa kanya upang suportahan siya, ang mga medikal na bayarin lamang ay baybayin ng labis. Napayuko na lang ang ating bida at hindi na ito pinansin. Dagdag pa nito habang naka-rating na sila sa Abyssal Gate, ang ganitong uri ng tao ay maaari ring mamatay, sa dami ng dinadala niya ngayon, maaari lamang siyang mamuhay na parang basura sa buong buhay niya. At dito nga bumaba na sila habang pinagsasabihan sila ng mga mayayabang na hunter na ito, masyado kayong mabagal mga scavenger guys, humingi naman ng paumanhin ang leader ng scavenger, dagdag pa ng mayayabang na hunter, manatiling sa amin, hindi kami mananagot kung mamatay kayo. Habang nakatingin sa taas ang ating bida, nasabi niya sa sarili sa pagkakataong ito kailangan kong magsumikap para kumita ng pera at makabalik ng buhay, at nakapasok na nga ang ating bida, at nasabi pa nga niya ito ang unang pagkakataon na karating ako sa B-rank abyss. At dito nga makikita natin na nakaramdam ang hunter na ito na may paparating na halimaw, at makikita natin dito na isa itong mga wolves, at sumigaw na nga ang leader na ito na tinatawag ang kasamahan niya, at sumagot naman ito, alam ko isang pack lang ng mga first class spirit wolves ito, at umatake na nga ang wolves sa harap ng nakapula, at nagpalabas naman siya ng apoy na kung tawagin ay fireball. At dahil nga dito nag-alisan ang mga wolves sa ginawang atake ng nakapula, at kasabay nito sumigaw ang leader at tinawag ang atensyon nila na nagsasabi, huwag niyong pababayaan ang iyong bantay, maaaring tambangan tayo ng mga demonyo mula sa anumang madilim na sulok, at nagtanong naman ang kasamahan niyang nakasalamin na kung saan ang kanilang destinasyon. Sumagot naman ang leader na sa 5th floor daw sila. Nagsalita naman ang babae na nakahood na may nararamdamang kakaiba at sabi pa nito, hindi ko alam kung ilusyon lang pero ang laki ng first floor ng palengke ay parang nadagdagan ng mahigit 5 beses. At ang taas ay tumaas ng higit sa 3 beses. At nagsalita naman ulit ang nakasalamin na saad pa nga nito, ito ay abyssalization, isang replika na ginawa batay sa totoong mundo. Ngunit ang panloob na istruktura ay ganap na na-mutate, nga pala, bakit walang iniwan na bakas ang grupong pinadala dito, nasaan ang mga bangkay? At dagdag pa ng nakasalamin, hoy scavenger mas mabuting hanapin ninyo ang mga bangkay, huwag lang sumunod. At habang naghahanda ang nakapulang ito iniisip niya, na kahit utusan mo ang mga yan wala pa ring kwenta yan dahil level 0 lang mga yan mga basura lang yan. At sa hindi inaasahan ang ating bida ay natalisad sa nakapula dahil hindi ito nakatingin sa dinadanan niya. Nagalit naman ang nakapula at sabi pa nito sa ating bida, panoorin mo kung saan ka pupunta. Humihingi naman ng tawad ang ating bida habang makikita sa mukha niya na natatakot ito. At dahil sa sobrang galit ng nakapula, hindi pinansin ang paghingi ng tawad ng ating bida, naiinis ako sa pagbangga sa basura, akala ko halimaw ka, habang hindi na makahinga ang ating bida, sumigaw ang leader na sinabi sa nakapula, huwag mo nang pakialaman ang mga scavenger na ito, may misyon tayo. Habang galit na nakatingin ang mayabang na ito, sinabihan niya ang ating bida, kung alam mong basura ka, layuan mo ako. Habang pinipilit na tumayo ng ating bida, nasabi na lang niya sa kanyang sarili, isang prick na mababa ang tingin sa iba. Dagdag pa ng mayabang na ito ba ang tinatawag na isang propesyonal na koponan? At habang naglalakad ang ating bida naiisip niya ang mga sinasabi sa kanya ng karamihan, isang pabigat sa lipunan, walang kwentang tao, basura, ito ang mga kolektibong termino na mayroon ng lipunan para sa antas 0 na mga miyembro. Pero ang hindi nila alam, malapit nang mabuhay ang layon sa katawan ng ating bida.